Alam mo ba sa Singapore, pag nahuli kang dumudura in public, magmumulta ka ng 40,000 pesos. Bawal din ang magtapon ng basura kung saan-saan. Ang multa mo doon, 12,000 pesos. Kaya naman sa Singapore, kahit maghanap ka ng basura sa kalsada, mahihirapan ka. Parang magic, walang kalat, walang mabahong tamba. Pero hindi lang dahil sa multa yan ha, kundi dahil sa kanilang world-class solid waste management na ginawa ng gobyerno nila. Araw-araw, mahigit na 2,400 na trucks ang kumokolekta ng basura sa buong Singapore. Marami na yan kasi halos kasing laki lang ng Singapore ang Metro Manila. Pagkatapos kolektahin ito ng mga trucks, hindi katulad sa atin na itinatapon na lang sa payatas o sa mga dump sites. Sila, iba. Dinadala nila ang basura nila sa high-tech incineration plants o mga higanting pugon kung saan sinusunog ang basura at ginagawa nila itong kuryente. Oo, yesterday's trash becomes today's electricity para sa mga bahay nila at mga gusali. Heto pa, yung usok, huwag kang mag-alala dahil may advanced filtration system sila kaya sobrang linis ng lumalabas na hangin, pasado sa mahigit na environmental standards. How about yung mga natitirang abo pagkatapos sunugin? Hindi nila tinatapon yon. Ginagawa nilang bricks o hollow block para gamitin for construction purposes. Ang lupit no? Sa madaling salita, walang sayang. Lahat may silbi. Pero hindi lahat ng basura pwedeng sunugin. Kaya naman yung iba, dinadala nila sa Simacao landfill. Pero wait, hindi ito parang payata si Smoky Mountain ha? Kasi itong isla o offshore island na ginawa nila para lang sa basura. Pero eco-friendly ang isla na ito. May bond o pader na nakapalibot para hindi lumabas ang dumi sa dagat. May special lining at treatment system para hindi mag-leak yung mga toxic materials. At guess what? Sa paligid ng isla, may mga nakatanim na mangroves at corals. And surprisingly, may mga isda pa rin. In short, yung landfill nila naging nature reserve pa. Ito pa ang pinaka-cool. Hindi lang gobyerno nila ang may ganap sa basura, kundi pati na rin ang mga startup companies sa Singapore ginagawang road materials ang recycled plastic. So imaginein mo, yung bote ng soft drinks na tinapon mo, pwede palang maging parte ng kalsadang dinadaanan mo. Sa kabila ng malupit nilang sistema, alam din nilang mapupuno rin ang Simacao landfill by 2035. Kaya ngayon pa lang, may integrated waste management facility na silang pinaplano. Isang mega plant na kasing laki ng isang syudad na sabay na magre-recycle, magsusunog at gagawa ng kuryente. Kaya naman sa Singapore, kapag sinabi mong food waste, ginagawa nilang biogas yun. Plastic baka mo, ginagawa nilang bagong materyales yun. Grabe no, nakakainggit. Dito kayo sa Pilipinas, kamusta naman tayo dito? Naalala ko tuloy yung sinabi ni former Senator Cynthia Villar. Kami wala kaming problema sa baha. If ever merong nag-overflow lang, nagma-malfunction yung mga kanilang mga drainage system. Kasalanan ng mga tao yun kasi nilalagyan nila ng basura yung drainage system nila. Hindi na yun kasalanan ng gobyerno. Aray ko! Tayo pa pala yung may kasalanan. Sorry naman. Ang take ko lang dyan, kung maayos lang sana ang waste management ng ating gobyerno at hindi kinukurakot ang pera na sana ginawa ng pampatayo ng incineration plants, maayos sana ang solid waste management natin gaya ng sa Singapore. Which is, may malaking epekto din sa pagbahang nararanasan natin ngayon. Ang mahirap kasi sa atin dito, ang sisi laging sa tao. At kadalasan, yung naninisi pa ay mga taong nakatira sa mansyon sa mga gated subdivision at may taga-kolekta ng basura nila araw-araw. So sorry na, ang taong bayan pa pala ang may kasalanan. Anyway, sa tingin mo, magagawa din kaya natin dito sa Pilipinas yung ginagawang solid waste management sa Singapore? May mga mayor pa ba sa Pilipinas na hindi ka binubudol? Ang sagot, oo. Pagbigay, gusto nilang ipaalam sa tao na ako ang nagbigay niya. Galing sa akin yung pera, kaya ang utang na loob mo sa akin. Yun ang gusto nilang insinuate sa tao. Instead of telling the people na this money, you don't even have to thank me. Kasi this money actually came from you. Sila yung mga mayors na hindi ka ninanakawan, malinis at maintegridad at kampiyon ng good governance. Kailangan maging nakakadiri yung korupsyon. Kailangan hindi siya maging katanggap-tanggap. Sa gitna ng talamak na korupsyon ngayon, lalo na sa flood control programs, kailangan din nating i-comment ang mangilang-ilang mayors na ito. Ang tanong, pasok ba sa ating listahan ng mayor mo? Tara, alamin natin. Una, andyan si Mayor Siti Hataman, ang unang babaeng mayor ng Isabela City, Basilan. Alam mo bang sa loob ng 5 taon, 208 infrastructure projects na ang naitayo sa syudad na ito sa Basilan under her leadership. Kahanga-hanga ito dahil alam naman natin,
natin na kilala ang Basilan bilang lugar na laging apektado ng mga giyera sa Mindanao. Pero ang pinaka-goal ni Mayor City, ipakita na kahit Basilan ay kayang maging model city for peace and progress. Syempre kung usapang good governance, hindi mawawala dyan si Mayor Benji Magalong ng Baguio City. Yung kasay, yung ilaw, pasada. Tapos alam mo ba yung presyo ng isa niyan? 11,720. Ang total cost lang yan, including installation at tax, is just 1,800. So isipin mo, 9,900 pala ang markup ng bawat isang piraso sa bawat million. That's 9.9 billion. Ilang millions and millions of pieces ang binili nila. Si Mayor Benji ay dating PNP General na naging mayor noong 2019. Sumikat siya nationwide nang siya ang naging contract tracing czar ng Pilipinas during the pandemic. Idol pagdating sa crisis management. Pero ang legacy niya sa Baguio, transparency at accountability. Allergic siya sa korupsyon, kaya naman nag-viral siya lately. Lalo na yung interview niya kay Jessica Soho, kung saan in-expose niya ang grabing nakawan pagdating sa mga contract biddings ng government projects. Siya din ang pasimuno ng movement ng Mayors for Good Governance, encouraging other LGUs na maging malinis at transparent. In short, huwag magnakaw sa kaban ng bayan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tinaguri ang best performing mayor sa buong bansa. Walang iba kundi si Mayor Joy Belmonte ng Quezon City. Siya ang naging #1 sa Boses ng Bayan survey bilang pinakamahusay na mayor sa buong bansa. Nitong last election lang, na-break niya ang record with over 1 million votes sa 2025 elections, which is pinakamataas sa QC history. Ang kanyang achievements, she's named a Champion of the Earth ng United Nations Environment Program dahil sa anti-plastic campaigns at sustainable city projects. Opo, kaya bawal ang mga plastic straws sa syudad na ito. Siya rin ang nasa likod ng QC Pride Festival, pinakamalaki sa bansa at dinadayo ng mahigit sa 200,000 na tao. Pinangunahan din niyang LGBTQ+ Card to Care Initiative. Ano ba yan? Parang legal pass yan para sa queer couples. Halimbawa, kung ospital ang partner mo, kahit hindi kayo kasal, pwede kang magdesisyon para sa kanya kung itutuloy ba ang operasyon o anong gamot ang kukunin. Dahil sa card na may QR code, may legal recognition kayo sa ospital. Parang rights na dati, reserve lang sa mga married straight couples. Kaya naman sa QC, under Joy Belmonte is now recognized as one of the most progressive and inclusive cities in Asia. Next on our list, of course, hindi pwedeng mawala si Mayor Vico Soto ng Pasig City. Ito na ang millennial mayor na literal na tumapos ng dinastiya sa Pasig after 27 years. Political history, anak siya ng artista, pero pinatunayan niya na mas matunog ang pangalan niya sa public service kaysa showbiz. Ang kanyang achievement, saan ka pa? Awarded as a Global Anti-Corruption Champion ng US State Department. Unang Pinoy mayor na nakakuha noon. Yung mga nakikita natin ngayon na may ghost project na worth billions, may kickback o nagbibigay ng kickback na umaabot sa million-billion. Hindi naman yan nagsimula na may billion peso project kaagad. Nagsimula yan, kumupit lang yan ng 100 pesos kung saan. Maliban dyan, nagpatayo siya ng bagong City Hall worth 9.2 billion pesos, fully funded from savings at efficient governance. Pinapatayo niya yon na bawal ang overpriced contracts at ghost projects. Lahat ng bidding transparent. Sunod sa ating listahan, of course, andyan si Mayor Leni Robredo, ang unang babaeng mayor ng Naga. After serving as Vice President of the Philippines, bumalik siya sa kanyang hometown at nanalo via landslide noong 2025. Sa day 1 pa lang niya, naglabas agad siya ng Executive Order No. 1, which is zero tolerance on corruption. Wala nang kickbacks, wala nang fake overtime, wala nang misuse ng resources, clean governance lang, Robredo style. Maliban dyan, maraming multi-billion companies na ang lumalapit mismo kay Mayor Leni para mag-donate ng kung ano-ano. Aba, hindi ko rin sila masisisi. Kasi kahit ako na businessman, kung alam ko na yung i-donate ko ay hindi nanakawin at maipamimigay talaga sa mga tao, talaga magdo-donate ako. Yan siguro ang mindset ng mga business tycoon na nagbibigay ng donations sa Naga City. So yun na nga mga kamagkano. Meron pa ba akong ibang mga mayors na nakalimutan kong i-include sa aking listahan?